sa ating lahat. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Ako, isa pa po ipapatiin. Happy anniversary po sa ating lahat. Happy anniversary din po. And alam niyo po, 102 years na po ang binigay po ng ating Panginoon sa iglesia po natin, sa church po natin. At kahapon po may nagsabi sa akin, sana umabot tayo ng 200. Ano po, aabot tayo, pero di ko na po alam kung aabot pa tayo doon. Pero kasi po yung managurado po doon, kung aabot po ang church natin ng 200, 300, 500 years sa kanan po ng ating Panginoon. Pwede mo palakpakan natin ng ating Panginoon? Kami po po na sa iglesia. Hindi mag-ikaw lang po yung tao, pero magiging same pa rin po yung gagawin na bumuhay pa rin sa ating Panginoon. Magkasama-sama pa rin para po patuloy na dakilain ang pangalan ng ating Panginoon. Pero kung muna natin piliin yun, kayo po na yung gagawin natin. We should all stand up, kanya-kanya po natin tayo po ito ngayon lahat. At tayo po iaawin at ang pupuri sa ating Panginoon. We will sing to our Lord. We will worship His holy name. Sing
sa iyong banal na pangalan. Kami ay lubos na nagkakaroon at magpapasalamat sa iyong patuloy na kagandahan, Lord, sa iyong patuloy na kapapala at Matigas pa yung gano'n niya. sa amin. Maraming salamat, Ama, sa bagay na hindi na naman kami ibinangon mula sa aming pagkakatulog na tagay ang dating nakasatayang na buhay at ng parampalataya upang ang bawat isa sa amin sa maging tuwi ang halin na muli kumalik ko sa iyong banal na harapan upang ikaw ay ang iyong kasalamatan at sambahin ka sa Espiritu. Tunay na ang Diyos na aming pinagdilingkuran ay isang Diyos na buhay, Diyos na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat na dapat ay nararapat lamang ng pagkukulan ng pagkabulit. Salamat sa araw-araw ng aming buhay. Ang banal na sa aming pagkabulit ito. Alam namin, Panginoon, na sa mga nakaraang mga araw ay nakakapagkakaroon ng mga pagkabulit ng mga kapitbahay ng Panginoon na sa aming pagkakaroon. Wala nag-sign language. Wala nag-sign language. Ano masama doon? Para sa papi. Wala nang pagkakaroon. Oo, may paparang Hindi dapat sa iyo at aming kagagawa namin makakulang Panginoon at sinisip po ang aming isipan mula sa kanilang kasamaan upang sabihin Panginoon ang aming mga napahawalan, aming nasaboy sa buwan ay magkakaroon ng dapat. Mga kanigaling ko ang mga ang wala sa tamang na sila ng mga nagkakaroon na harap na naging ang pangalan. Kaya tarapos namin na kung sila mabuhay na sa dagat na kanila tumayang kaya at siya sila ng malaki upang sagay na pang maraming mga labi ang tupuri at mananbahan sa naging ang pangalan. Ang banal sa araw na ito ay muli na naman kami masisilip ng mga mensahe mula sa iyo, Panginoon. At ito ay naging pagpapala sa amin na lalo pang nagbigay na lakas at sigang ang pamalataya, Panginoon. At sa bahagi ito, Ama, ay bawat isang Panginoon ay personal na papupurihan namin. Personal na ilalapit ng bawat sa kanilang sarili upang personal na pasalamatan, papurihan at sambahin sa Espiritu. Ang banal marapat umako ang bawat sa na sa iyong paglapit nito ay matama namin na ikaw ay isang Diyos na mapagmahal, isang Diyos na maawain, natutuwa ka, Ama, na mapakinggan mo ang mga lingkod mo, ang mga anak mo, na sa iyo ay tumalab, Mawalan kami. wala Ilan? ang maasa. Mawalan niya Kaya kami. Ama, Hindi, left ano ay hindi lang din. tulad ng isang ama ko noon, ay matama ng bawat sa Panginoon ang iyong kagandahan mo. At sa kagandahan pa namin naglapit, aming puso, aming sarili, Bata. sa pagkikulan sa kanyang pangalan. Upang ang iyong Panginoon, Tapos yan. mapagay ka namin, mapagkulan, Sa main project. maparangal, sa lahat. Tapos, gawin mo pagkatapos. Maging sa Sa kasubuan, ikita. maging sa kasaganahan. Manunuan ka ang lahat ng iyong managkot sa Dapat pala. masayang masaya na nagbigay kulang sa dakilang pangalan. Ama, nasa po kami, nasa aming Wala yung nag-sign sa language. magbigay kulang at nanbaan sa dakilang pangalan. Ang iyong presensya ang madarma ng bawat isa. At ang aking kalawatian ay mahayag sa tapong ito. Maraming maraming pinupasalamat. Pinadalaman na sa pagkakami sa matamis sa mga kapangyayari ng pangalan. Alam ko Panginoon at ang pagkakita na sa Espiritu. Amen. Tayo kayo nasa tarap na ating pasukan ng panalangin. At Hindi mo pinasok ko siya. Pero isita ko yung dalawang siya. Mahal. Wala na. Meron pagkapasok. Hindi. Kaya wala na masawa sa mga puno. Hindi mga nasasabi.
ating sa ating Panginoon. Para mababa. At ganito po ang sinasabi sa lahat ng awit. Ganito po ang inyong kawasan ng hindi. Mag-ingay kayo, no? May kagarapan sa Panginoon. Ayong lahat ng lupay. Mga lingkod kayo na may kasiyahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may nagwika. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pasulan. Magsipasa kayo sa Kanyang mga pintuan na may pagpapasalamat. Sa Kanyang looban na may pagpupuri, mga pasalamat kayo sa Kanya at purihin ninyo ang Kanyang pangalan. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang Kanyang kagandahang loob ay napakaluman at ang Kanyang pagkatapat ay sa lahat ng sabi na pagpalay pagkamasang pagkakas. Tayo po ay manalangin. O dakila naming Diyos, manapin ang pangyarihan sa lahat. Panginoon, sa umagang ito, lubos ang aming kagalakan at kasiyahan at pasasalamat sa iyo, Ama, sa lahat ng bagay na pinagkakaroon mo sa iyong mga anak na naririto. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa sa amin na sa tuwing kaming lalapit sa iyong banal na harapan. Ay magkaroon kami ng kaligayahan at kasiyahan sa aming mga puso sa paglapit sa iyo, sa paglilingkod sa iyo, Ama. Naway, iwanan namin lahat ang aming mga alalahanin sa aming mga tahanan upang maging kaaya-aya kami sa iyong banal na harapan sa tuwing kaming lalapit sa iyo at magpapasalamat at dadalangin sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, sa umagang ito, sa aming pananampahan, ikaw lamang ang aming pinupuri, dinadakila at higit sa lahat ang pangalan mo lang ang pinataas ng iyong mga anak sapagkat ubos kami ng papasalamat sa iyo, Ama, na lagi na iniingatan mo ang iyong mga anak sa lahat ng bagay, sa lahat ng araw, Panginoon, ng aming mga gawa, sa aming mga binabalak, sa aming mga buhay. Alam namin na ikaw siyang mamumuna at mag-iingat sa bawat mga anak mo. O Panginoon, linisin mo kami sa aming mga kasalanan. Bigay mo sa amin, Panginoon, ang pagkaunawa sa lahat ng aming mga salita na naririnig upang may pabuhay namin ito bilang ang mga Kristiyano ng mga anak mo. Sa mga ito, Panginoon, patuloy kami makakarinig ng iyong mga salita na iahayag ng iyong anak na gagamitin. Tulungan mo po ang lalaking gagamitin mo, Panginoon, ang papahayag ng iyong mga banal na salita upang ang lahat ng mga bagay na natutuparan namin maririnig ay aming may sa puso at magamit namin ito, Panginoon, sa pang-araw-araw namin pamumuhay, maging makapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa amin at matandaan namin, Panginoon, lahat ng bagay na kalooban mo ang dapat naming sundin, Panginoon, sa aming pamumuhay. Kaya mas kami nananalig at nananampalataya sa iyo, Ama. Alam namin na hindi mo kami papabayaan, lalo na hindi kami makakalimot sa iyo, sa pagmamahal sa iyo, sa aming paglapit sa iyo at pasasalamat, Panginoon, at higit sa lahat sa pagdakila namin sa iyong banal na pangalan. Ang lahat sa aming buhay sa iyo namin iaasa, O Diyos, sapagkat ikaw ang makapangyarihan ng Diyos. Ito po ang mag-isang dalangin na may magpupuring pasasalamat at pagdakila sa iyo, Ama. Amen. Hindi ako gumagana. Sige, tanggalin sa akin. Sa kadwa na ako. Kami ni Huli sa abang. Hindi. Pero 10 lang po. Wala naman. Ba't kami yung mga gusto sa mga bukid? Hindi.
monitor si... Anong problema? Monitor si Sir Ano po ito? kanina. Sir Lowell sa monitor. Bukas na sa yung system nandito. Ikaw.
Ano na? Nangyari? O, diba? Dalawa mic lagi mo. Tutok mo, tutok mo. Yun yung nilagay ko dun. Oo, itutok mo na lang yung mic sa kanya. Okay. Malayo eh. Praise the Lord. I will always praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Dua ang mga pag-uusap na ito ng awit ay maging laman ng puso at ng isipan ng bawat isang narinig. Speaker na. Na sa lahat ng panahon Saan napunta? ay bibigyan natin ang ating sarili na ating mapuri ang Panginoon sa ating buhay. Software lang, diba? Siyang napakagandang pagkakataon para sa inyo at para sa atin ang maging bahagi ng mga tao na magbibigay puri at aawit sa Panginoon na sasabihin, I will praise the Lord all the time of my life. May mic yan. Noah, yan po ang mga pag-uusap na matagpuan sa inyo at matagpuan sa akin. Isa pong malaking kagalakan para sa akin Nakakabit ka na yun yung dalawa. May at muling maanyayahan Ano ba yung mic niya? May mic niya ka. na magsalita at magbigay ng mensahe lalo tigil Andun lang yun. ay sa ganitong pagkakataon Kasi di ba may wire doon? May wire. Dati, Kanan, may kanan. ipinagdiin Hanapin mo mo yun. Mamaya. that we are celebrating Mga naanak lang yun. the 102 anniversary of the existence of the Church of Christ here in Toronto. And I would say, Mamaya. like the prayer of this Balik morning mo yung green dito. Tapos, in tutok mo na lang yun. the start, that I am happy that I have been a part of this congregation. Isa pong katuwaan sa akin at isang malaking karangalan na isang panahon ako ay naging kabahagi at bahagi ng iglesia dito sa Oroco. At ang iglesia dito ay masasabi ko na ito ay naging training ground for the effective and fruitful ministry. Sino kasama nyo? Tatay mo, kanan. Naging Tatay mo. paraan ko Brother. ang iglesia dito sa Oroco mo upang dito ako ay masanay Kanan. sa gawain paglilingkod. At sa paglilingkod na yun, ay naging daan po para sa akin na ako ay mabigyan ng pagkakataon na tawagin at gawin isang tagapangalan ng ating pinakamalaking iglesia dito sa Kapulutan. At ang bagay nito, mga kapatid, ay isang bagay na ating ipinagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang iglesia nito Lumoy na naging napakamahal sa atin, Saglag sa palo. sa ating puso at damdamin, Bakit? ay siya pong nagsabi sa atin upang ako ay maging maayos at matupad na nagpapaglingkod sa Bakit? Bakit? Sabihin kapag nilagay. ng maawit
bahay. Ang aking buhay. Grabe naman. Kaya naalala ko, Ganda na narinig ka. Hindi, kanilunod. ako ng araw, Nakamay pa dyan. nang ako ay tumayo sa dakong ito. Hindi po ganito ang maganda. Ang kalaging bahay natin. Dahil yung mga pinag-usapan natin. Kung akin po nilalarawan sa inyo, ngayon ay sasabi ko na isang bahay dalaginan na maaaring maipasok sa loob ng bahay sa bahay. Kaya nga, nang umaawit ang ating Kristo, at marinig ko rin umawit ang ating grand choir na gabi, at makita ko ang dami ng mga kapatid na natipon upang makiisa sa pagdidiwan ng anibersaryo ng Iglesia dito. Hindi ko pa lang yan. Ay nagbalik ko ang aking araw-araw sa unang linggo Mainit eh. ng 1950 Salamat, Lloyd. na ako ay tumayungin sa Duarte Kaya, Lloyd ko. na meron tamang kaming natindan pa Ano maligyan? Yan, salsag ka na mo. kapatid na ito. May pinagigyan. At nasabi ko sa aking sarili, what a great progress Ganda mga bata. and a victory for Christ and His Church. Kaya tinandyan mga magulang ko at kapatid sa pananampalataya, let us praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. And shall we say amen for that? The subject of our anniversary Sabi na eh. is divided into three parts. One faith, one Lord, one faith, together as one. Isang Panginoon, isang pananampalataya, sama-sama na nagkakaisa. Oh, what a great subject Tagal yun wala pa to be intro. preached. Eh, intro pala wala pang katawan ko. At ito po, ang baksa nito, ay nauna ninyong narinig na ipinangaral kagabi ng ating tatlong magigigit at mahusay na tagapag. That I would say that the subject has been exhaustively expressed and preached. Ito po ay nagumbawa ang aking katuway sa preaching na aking napakinggan. Malakas. Ewan ko, ganyan. At nasabi ko sa aking sarili, sapagkat yung nakinig ng preaching kagabi Tapos ay sandi makikinig ng aking preaching ngayon. yeah, ano ko yun. Sana ay panalamang sa akin. Para pag malaman haluan ang napakagandang mensahe niyo. Kaya nga, Service niya. sapagkat ay hindi ng paksa na binigay sa akin, Ha? the preaching that I am going to do this Tapos, morning ano yung mga mama? is just a rejoinder May sakit tayo siya ba? of the message
that has been made sa pasama. Nagiging katungkulan ang aking gagawin pangalanan sa mga langal na iba. Sa bagay ko, puso na ngayon, ang tugtungan ng preaching o pangalan. At dahil doon, ay nais ko pong gawin at pinagpapalala na walang isipan na aking tabunan at aking balutan ang napakagandang sasabihin. Kundi aking nagpapatuloy na tingnan ang ganda ng paksa. Sa pamamahayan at pagpapaliwanag ng paksa, ang unang dalawa, one Lord, one faith, ay aking masasabi that this is a part of our church creed. Ang dalawang ito, isang Panginoon, isang pananampalataya ay bahagi, vital part, napakahalagang bahagi ng ating paninindigan Kristiyano sa loob ng Iglesia natin. At yung itatlo, together as one, this is a great exhortation, dakilang panawagan sa mga mananampalataya upang tayo ay mag-isa sa ating pagsasama-sama. Kaya nga, in my rejoinder, in one Lord, I would like to present this question. Who is He? Sino siya? At ating pong pakinggan ang sinabi ng Anghel ng Langit na siya nagpahayag ng isang dakilang katotohanan. Katotohanan na siyang magpapasaya, magpapaligaya ng mga puso at damdamin ng lahat ng mga tao na sa Kanya isasampalataya. Ang sabi sa Lucas chapter 2 verse 11 ang ganito, today in the town of David, a Savior has been born. What to you? He is Christ the Lord. Ang pahayag po dito ay nagpapahayag kung sino yung isang Panginoon yun na ang sabi ng Anghel na siyang tagapagligtas at Panginoon na ito'y wala'y ibang kundi ang ating Panginoon Isus. Gusto ko pong bigyan natin ng pansin ang 1 Corinthians chapter 8 verse 6 na sinasabi, there is one Lord, Jesus Christ, through whom all things came, and through whom we live. Sinasabi po dito na yon si Kristo na siyang Panginoon, na sa Kanya ang lahat ng mga bagay ay nangyari at ginawa. Sa bahaging yun ay sa atin ay tinuturo na sa Kanyang pagiging Panginoon ay siya'y nagiging isang manlalatan sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nagawa at nangyari sa pamamagitan niya.
at kayo din, in whom we live. Nasa pamagitan niya, kayo po ay at sa pahayag ng Pablo sa Episode 1:22 ay kanyang naman sinasabi, and God placed all things under His feet and appointed Him to be the head, Papanit sa babae. Lord over everything. Batang walo. Matatanda. Siya po ay itinalaga ng Diyos Huli mo. Ayaw po ba? na maging Ano ulo, nangyari dito? Yun rin yung dito. Pangulo ng lahat ng mga bahay Lalaglag na. because of that. God has given our Lord Jesus Christ the preeminence to be the founder of His church. Kaya nga sabi sa Mateo 16:18, and though of Peter, upon this rock, I will build my church. Kaya nga, Gusto po ba kasi yung ang dati sa pangalan namin? ng iglesia na inyong inaaniban ay hindi natin gustong palitan na bagaman meron nilang mga kapatiran tayo na para bagang maligaya at masaya nila na kanilang makikita na ang pangalan Church of Christ ay walis at mawala at mapagkaan ng Kasi hindi nakikita sa dito. because we know and recognize Parang ano yun. that we give there and founder as well as the head of the church. Jesus Christ, Heaven. the name should express the name of the founder and the head. Nang sinabi sa Colossus, sa kanyang Kapitulo 2, versikulo 18 ganito. And He is what? The head of the body, the church. Na siya ang ulo ng iglesia, ng katawan, na ito'y ba kundi Kaya, ang kaya, kinuwaras dito. Parang, alam mo, sa news, sa likod background. second, Ano yung balikaan? to one faith. Isang pananampalataya. Siya. Concerning this one faith, Number 2. a well-known writer and Bible commentator in the name of Donald Hunt, in his sermon contending for the faith and said, it is essential that the very nature of Christian system demands that there be one faith. Grabe, ikaw lahat. The Christian system, the very nature of the Christian system demands Hindi ko malalagpasan. that there be Tulak ka. one faith. And since there is one faith, Ang hirap na ako. or one Lord, Grabe. that is in Ephesians 4, at meron isang Panginoon, Grabe. in whom is vested all the authority in heaven and on earth. That is in Matthew 18:18. We know that there is only one faith emanating sapagkat meron lamang isang Panginoon na sa Kanya ay ibinigay ang lahat ng mga sa langit at sa ibabaw na ang pananampalataya ay nagmumula at kagagaling. So we speak about faith because of our Lord Jesus Christ. Tayo nagkaroon ng pananampalataya. Ako'y nanampalataya, kayo'y nanampalataya, ang bawat isa sa ating nanampalataya sapagkat meron sa Kristo na nagbigay ng kanyang buhay at kayo ng kanyang pananampalataya upang kayo ay sumunod ng pananampalataya.
Ganun bumili pa na bumili ng buo. Oo, Because tapos walang pang level pag bibili ka ng lot. there is only Bibili ka lot. Hindi. one Lord Ay, kaya na. and one faith. I would say 48 ano yun. that it is only scriptural Ayun. Ay, data. that all believers, members of the Church of Okay lang, okay Christ, lang. be together Namat yun eh. as one. Okay. Namat yun ang palabay. So, after ito yun. Paliwanag, pinaliwanag kagabi. So, kahit po sa bago, sa bago. Kung paano dapat Ano bagay makita naman na hindi ka? ang pagiging isa, Ha? Isang gawin. the oneness and togetherness Isang meeting ba? of the believers. Sila. Na itinulad ng sa atin ay nagsalita Ano? sa isang katawan na meron ibang at yan ang inyong nakikita mag-isa. Nakikita ninyo sa kapatid ng Panginoon na sa inyo ay nakatayo. Ba't po namatay yun? And I would say that though I am getting older and older, still I have that I will say all the important parts of the human system. Nakikita ninyo ako sa katawan Nakikita niyo ako. Basta hindi niyo ako na ako ay narito sa akin ang tayo ay matapos sa Diyos ang merong kapatibang Ngayon, hindi. Nagtago yun. at katulad ang sinabi ng tagapagsalita kagabi at ang lahat ng mga sangkap nito ay gumagawa na nagkakaisa para sa pamilya. Giging lolo ni JR yun. If you consider yourself as a part and member of the Spirit of God, in the Lord, Kaya meron. Hindi, siya may kasama. Number 3 na. Umiilan sa camera. Kaya. Dapat kailangan dito. kaya Medyo malakas ang boss. May pause din. kailangan sa inyo yung pagkakayong pagsasama-sama mo na isa. Galing, para ulit yung... Mabilis eh. Those togetherness Kaya ako sa baba sa radyo. and oneness in action. Paano gumagawa Sa katulog. Tapos tulog. Meron pa yung pala. mga kapatid na nagsasama-sama kataglaran. Mabilis nga. Una, Sabi ni Dan, first, together as one in loving fellowship. I will repeat, together as one Yung trabaho ko. in loving fellowship. Sama-sama na nagkakaisa na taglay ang pamilya. Pansinin natin ang pag-usap sa Acts chapter 2 verse 24 saying, all that believe were together. Saan mo na Ano sabi? All that those who believe were together. Yung mga nagsisipalataya. Ayun o, ang nagsasama-sama. Ay, tingin dyan. Ano? Ha? Sige. Kaya Indutin. ang togetherness na ito ay nasabi Ang simula. Nagigilis din yung natin ito. ng mga gawa in Acts chapter 2 verse 44. Ano ang sinasabi? And they remained
Kaya mga minamahal ko, mga kapatid sa pananampalataya, ito ang ating dapat makita sa mga pananampalataya na tayo ay we are steadfast. We are steadfast na tayo parang matibay sa ating tayo Mamaya pinayuan ko. Ang gusto mong suntukan tayo. Grabe ka, gigising ko lang. And I shall say, it is received. Kailangan na tayo ay nagsasama. At ang sabi, Pamilya ni Jay. the believers, those who believe, we are together. And second, we have to notice na sa kanilang that they were so much together that they did not consider their belongings their own. Nakita ninyo ang ganda. Nasa kanilang pagsasama-sama ay hindi nilagay. Nagiba na ang kanilang ari-arian. Sino nagmano yan? Katulad ng Lord ng Patay, ng kanilang kalawang na palayan, ang kanilang kapakaman, ang kanilang salatin, ay hindi nila pinamagay na ang kanilang sarili lang at hindi sila naging makasarili. Kundi ano, kanilang pinalagay na ang kanilang mga ari-arian ay para sa Hindi sino? kaya nga, Letter B na. yan, Ba't di gano'n kita pa? ano po ang nagagawa ng gayong courage ng pagsasama. Loving fellowship attracts people to Christ. Ito po ay humihikaya sa mga tao para loving others sacrificially is unique to those who follow Him. And this selfish and this selfless forming of love is a name sign advertising the power of Christ. This kind of fellowship, sinabi ko sa Christ, is like a name sign advertising the power of Christ. Meron pa Bible study? Ano si Doc? Ano ba? Magaling ka? Hindi. Yan, dyan, sabi ko. Pag hindi ko pa magaling. So, bagay ito mga magaling. So, sarap. Kasi sabi mo sunod, doon niya ang mga Pero tayo, tayo. tawagin yung hasig na doon. Okay na ako dito, may internet na tayo. Okay na. Kaysa mo ba abot? Basta kayo. Wi-Fi na. Okay na. Uy, Oo, yun. May comic agad. Uy! Na, ano sa baba? Yan ba? Loving fellowship ties the people to Christ and His church. Yung pong pagsasama-sama na taglayang pag-ibig ay nagbibigkis ng tao sa Panginoon at gayon din sa Diyos. Nagbibigkis sa mga ng mga tao sa Panginoon at sa kanyang manati. Kaya nga, ang pagsasama-sama ay nakikita natin kung ano ang nagagawa sa mga tao para sa ating Panginoon
at sa kanyang gagawin. Second, together as well, in compassionate service. Sama-sama sa paglilingkod na taglay ang pagmamahal. Ang paglilingkod, mga mahal na magandang ay tumutugon sa pangangailangang material ng kapwa. Tayo po ay meron ng magandang halimbawa ng pag-ibig. Ang iglesia, ang unang iglesia sa Israel, sa kanilang ginagawang paglilingkod, na taglay ang pag-ibig at pagmamahal sa mga tao. Ay ano po, nagawa nila ang pagbiling ang kanilang mga alpo at ang mahal ng kanilang kanilang pinigyan, kanilang pinamahal sa lahat ayon sa kanilang pagkakulang. Nagagawa nila na sila ay sakripisyo na kanilang ipagpili ang kanilang pinamahal upang naman para sa kanilang pagkakataon na sila ay makatulong na maglingkod sa kanilang kapwa sa pamamagitan ng pamamahagi ng kanilang mga tulong. Alam ba ninyo yung pag-ibig na may pagmamahal? At sabi nga, service is a part of Christian living. Kaya may makamata. Christian service is a part of Christian living. Ang gawain mong paglilingkod sa kapwa Pero may nagabantay dito na. ay masasabi natin na Daw naisa ba kami? Sabi na. Sana siya nawala. paraan ng ating Kasi meron po sa tuloy malakas yan. Oh, naka-underin yun. noong kami po ay naglilingkod. When I was serving the church at Carson City as a minister of the First Christian Church, ay meron pong dalawang mag-ina na nagkataon na pumasok doon sa compound ng iglesia. Meron pong malawak na compound ang iglesia doon na nagkataon na Ewan kung bedo ba? tumira sa isa sa mga Ewan ko, nakita ko na yan eh. nakita ko Busy ito. may bahay niya Ito. ni Sister Elsa. At sila ay kinausap. At doon nila Kaya dapat ba na natanggal yun? na sila ay pagod na tinglaman sa California, One bar na lang, tapos 30 minutes na. sa pagpagitan ng petisyon ng kanilang Kasama ko pa dyan ano. Ngunit, sa unang linggo ay napakaganda pakisama ng kanilang. Ngunit pagkatapos ng isang linggo Fourth. Malamig pa. ay hindi na naging maganda ang kanilang pagsasama na halos Dun di ipagtapos tayo makapagalitan mo na tanda. Pag ka na mag-iingay. na sila ay nagkaroon lamang ng pag-uusap sa isang bahay na sa loob ng bahay sa pamagitan ng cellphone. Imagine that. Inside the house, inside in one house. Nakatagpong nililigang sila sa pamagitan ng cellphone. Tayo ng magkakita na kataharap. Tayo ng magkakita. Maano ako bago pa. Gusto nagkalayo. Hindi maganda kasi maganda yung uy, sinasabi siya. Oo. Lumala yung aros na eh, sa pulpit. Na doon sila na
simula, i-upload live stream. Yun ang inaano ko. na doon sa buhay na aming tinitiwan. Na meron Kung doon pwede mag-live stream. isang Kasi kadawa live stream niya. Ayun sila. na sila ay aming gawa Nursing. ng isang sige Gumagawa. na maaari nilang Siya pagkakas. gumawa. Nursing yun. Lapit daw. Inihanda ng Iglesia ang lahat ng kanilang pansamantala. Pati ba na po yan? Ha? Madami. Ha? Yung po ay Kalimutan ko naging lang lahat yan. Programming. para yung magdinang yun ay mahikayat at pagkatapos Oo. ay Hit lang tumanggap pa sila ng dito eh. bautismo at sila ay May nahihikali at may pahagi gamit mo na yung ng laptop. Carson City Church. Hindi yun eh. Ang guys ko din Kaya nga, yung tato. ang gawaing paglilingkod na taglayang pagmamahal ay Sa gilid. isang paraan ng ating pag-witness. And lastly, natapisan ko ito. Yun. Together as one in faithful proclamation. Magkasama ngayon isa sa matagumpay na pangangaral ng pagkakas. Sinabi ko, if you remember right, in the marching order and in the great commission of our Lord Jesus Christ, bago po ito ay kanyang ginawa bago siya umakyat sa langit. Ang sabi niya ay ganito, go ye therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I will be with you until the end of the world. In that great commission, there is the great authority. Nang sabihin, all power in heaven Ganun and pa in earth sa... is given unto me. Basta na ano kami siya. Yung lahat ng kapangyarihan sa langit at sa bawat ng lupa ay binigay na sa pinagkaloob sa ating Panginoon. Ganun ba lang yun? Maliit lang yun. Kalahati lang ba? Kaya nga, in that great commission is the great authority supported by the great authority. In that great commission is the great command. Ano po yung great command? Aking ulitin. Go ye therefore and make disciples of all nations. At sihayo kayo at gawin ninyo kalagatan lahat ng mga bansa. And in that great commission is the great exhortation, saying, teaching, saying, na ganito po ang sinasabi sa great exhortation. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ngayon, inyong mga tuturuan ang sabi ay inyong nabautismohan sa pagkakalipan ng natin ng Espiritu Santo. And in the Great Commission is the great exhortation. The great exhortation, and when he said, teaching them to observe all things that I have commanded. Mga kapatid at magulang sa pananampalataya na sinabi, ituring niyo sa kanila na kanilang kalapin ang lahat ng mga bagay. This is a challenge to which everyone that sabi, teaching them to observe. Kaya kailangan
na ang bawat isa sa atin ay ito ating gagawin ang mga turo at aral at ang unang turo o nito. Gawin therefore, nasiyahan kayo at gawin ninyo kalagayan. And then don't be afraid, because there is a and though I Ilulus ba na wala? Wala nang Santa Cena sa lugar. Hindi. Bigla na pag-usapan tapos bigla na lang siya bigla na. Hindi mo ba tinamat? so therefore Hindi, wala talaga. I shall say with this point, Paano yung, hindi, ngayon. together one Kaya nga, in loving usapan yung fellowship, ako, bababa. together as one in compassionate service, together as one in faithful proclamation. Mabukas ang kulto. Doon Yun. sa Acts 2:47 ang sinasabi, praising God and giving favor with all people and the Lord gathered in church daily such as sufficient. Na kanilang pinupuri ang sabi ang Panginoon sa kanilang pagpupuri doon ako'y naniniwala na kasama dito hindi lamang ang pagpupuri nila inilanda sa pamagitan ng pagawin, Kaya, Site na yung ganyan. hindi lamang sa pamagitan ng kanilang mga gawain ginagawa, kundi ako'y naniniwala na ang isa sa mga pagpupuri na kanilang ginagawa sila'y upatayo, di pinangangaral ang Panginoon. At they have done something. And the Lord added unto them those who are being saved daily. Eh sila na. Kaya na, hindi na one part. Hindi natin ito masasabi kung gano'n marami yung dinarating ng Panginoon sa mga araw-araw. ano ba lang Kaya natuloy sa lamang sa Kristo ito, nais na ninyong madagdagan ang inyong bilang araw-araw, hindi lamang linggo, kundi araw-araw ng mga kaluluwa ng Panginoon. Hindi ano click mo ito tayo. Ano on here? As faithful Hila ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon po ay makakapagpiling tayo ng ilang mga testimony na po mula sa ating mga kapiran na kung paano po silang nilingap at pinagpala ng ating Panginoon mula po sa mga elders, mula po sa kalalakihan, sa young kababaihan at sa mga kabataan. Di ba yung bagong mic? Ha? Di yung bagong mic? Yung bagong mic? Meron? Saan? Sa araw na. Nasa wala? Hindi. Standby mo doon. Ano ba mic nila doon sa...
Sarmiento. Palakpakan po natin. Naiilan po yung kapatid, salita at share. Umuhay ay siya yung kapatid. Ang Paano po? Ako ay alin na kapatid na dating naligaw. Ay, naligaw na. Ako po ay tumanggap sa ating Panginoon noong 1964. At sa panahon po yun, ay hindi ko pa po na hindi ko lubos na nauunawaan pa kung ano ang pagtanggap sa ating Panginoon. Pagkat ako po ay nasa pagkakaan pa. Pagkamat sa joke ng aking mga kapatid, una po ang aking ama na may sarili po tagapanguna bilang isang katanda sa iglesia sa taong ito ang tindihan. Ay lang. At nung Jumalan ako. dumating ang araw ng aking kasibulan ng hinggan, nakalimutan po ako sa aking Panginoon. Nalimutan ko na tumawag sa kanya, hindi ko tumawag sa kanya. Hindi ko nalasing, naligaw sa kasarapan ng salita. Diyan po ang mga bisyo. Lalo na po yung lusod ng tulungan po. Kasaganaan pa sa pagkita ng sabi kung meron pong base naman pa. At po ay nakapaghanap po ay sa hanap po ay hindi ko Ikaw may output ka dyan. Diyan po ang mga night club. Wala naman. Ang aking hanap po ay talagang nasa hindi maganda. Yung pong mga Amerikano, Sige, wala na yan. kaya po sinasabi kung nasa kasaganang kita. Yan po mga Amerikano ng araw pagkanalasing. Hindi naman kasi tutuloy yung Kunin mo na lang extension. kaya po sa bawang gabi, malaki po ang ating pera ng kita. Kung isang gabi po lang yun, sapagkat yung gamitin yun dahil sa walang hindi pinagpapura, inuubos rin po sa bisyo. Halos lahat ng bisyo po. Marahil siguro kung mayroong droga nun, droga natin muna. Ngunit lahat po yun ay dumaan sa akin. Nandiyan po sa akin may bahay. Baka hindi po Saan niyo mag-exam? Yung po ano may bahay. Ang bisyo ng babae, at pusugan. Pati yung sabungan, yung ito. Naipagpapalit ko po yun sa araw ng bahay. Buhay nila. Kaya dumating po sa akin, Hindi, buhay ng ano. palagay ko po ito ay hindi pagsubok, kundi pagpalaw na. Dahil buhay po ang dalawang anak ko ang ginawa. Sa akin hindi magagapaan. At dahil sa ako ay tama, natural lang po na Sino wala? parang lumako ng sakit. Ewan ko. At hindi kayo po ako Turuan naman. nakaisip na lumapit sa kanya. Mga pa,
sarili kong parang karunungan ang aking ginawa. Una po, humingi ako ng assistance sa mga pulis sa ating gawin ng batas. Ngunit sa panahon po yun marami silang dahilan. Keso ang kanilang patrokan sa Mina. Porque sila ay nasa presyo, kuya daw sila, nakakilos. Diba ho? Masarap daw pala yung sigaret yung pilit. Kaya, naisip ko na walang kahilan na. Marapa, lumapit ako doon sa mga taong kaya tao sa bundok, yung mga ano. At meron pong nag-repair sa akin na doon na ako lumapit. Lugod po nila ang tinulungan po nila. Ngunit dumating na kukunin na nila ang tao, hindi nila nakakuha sila pa ang kabyado. Kaya ang naisip ko na talagang ayaw ata siguro akong pagbigyan. Makamit ko yung aking justisya. Sa panahon mo yun, isip ko po na meron po ata akong pagkukulang. Hanggang sa dumating po, yung ating mga elder, ating mga evangelism. Dapat may tayo na yun. Dahil po sa kanilang nasinding pagkalalisa, tumapo, kakaisa na. At sila ay nagmaiba hinatid nila muli. Masakit na ng Diyos. Ganun pa man o, tinatakbuhan ko sila. Nagtatako pa sa pamumuno ng Brother Rudy. Brother Rudy. At hindi po nila ako nakakasama sa Bible study sa bahay. Ang ganun minsan Ayaw na. niloko ata ng Diyos na ako pasok ko nila. Nakakasama ako sa Bible study nila. Tuloy po, naramdaman ko ako sa pray ko. Nakapagtanto ko po na yung ulang mo atake sa pangalan ng Diyos. Kaya mula yung balik ko ako. Sumama ako sa mga magilisin, magagawain ko sa mga iglesia. At hanggang tumanggap ako bilang una po siya. At naramdaman ko po kung paano ang pagpapala ng Diyos. Ngayon nung araw ko kung paano magkikita ang aking may bahay. Tanghali na po, malamig pa ang taklero namin. Nagsisigawan ako yung gawa. Kaya po nung magsimula po akong magbalik sa Panginoon at muling magpatungkol, naramdaman ko po ang pagpapala ng Diyos pagkanda yung aming kaldero dahil mainit lang. Hindi na po mawawala. Ano po ang pagpapala ng Diyos. At gusto ko ng kapasalamat po sa Diyos at sa ating mga kapatid na nagkakaisa upang ihayag ang kanyang mga salita. Mula po at maraming salamat po. Okay, palakpakan po natin yung Panginoon. Okay, napakabuti ng Diyos sa bawat isa. Hallelujah.
Mga Hans. Girl na yun, girl. Patay. Patay. Nakalayo yung mic niya eh. Nabuli mo, babangon mo. Wala ka. Bawa mo ko yun. Taas ka. Ito ba siya? TikTok na sayang yan. Kaya nagkuhan ako, kasi na kami huwi ng bahay. At sa tulong na po ng inyong mga panalangin, sabi sa kanilang mga panalangin, hindi ko nadama ko. Okay naman. Napakabait na Diyos. Nadama ko nakakain na ako ng Diyos. Inubuto ko nakakalaw. Ito pang magpa-check up kami. Ngayon sabi ng mag-check up ko din ang buwan sa kanila. Sabi siya akin, maliit na rin po. Kaya ganun na lang ako namin ko sa lahat. Tulong, prayer pa sa akin. Maano yun, no? Ginagawa, ginaya mo, alis tayo doon gan. Hindi mo banggal. Tulong ninyo, sana po'y patuloy lang magkaroon ng kapapala at ganyan din po, salamat po, salamat po sa Diyos, salamat po, yun po, sana po, mag-prayer ako ng Diyos po. Tayo po yung manalangin. Yun. Patay na. Dakilang Diyos, dakilang salamat po, Lord, sa iyong kagaluhan, Lord. Salamat po, Panginoon, sa pinakita mo sa akin ng inyong pagpapala sa kabila po ng aking pagkukulang. Ikaw ang Diyos na tunay na gumagawa kasi mula pa ng unang panahon ng pagkakaroon sa dulo. Kaya dakilang Diyos, umaasa po, Lord, sa bawat isang narito, sana po bigyan mo sa amin ang ganap na pagpapala. Bigyan mo sa amin ang digong banal, Panginoon, na lagi na sa mga puso namin. Ang iyong dakilang pagpapala. Program ka dyan. Salamat po. Salamat sa Diyos. Salamat po sa iyo. Kaya ako na pinako po, nung ako po'y nakaramdam ng ginawa sa ako. Lord, salamat. Kasama po ninyo na gumaling lang na po'y babalik ako sa pagkairo. Salamat po natin ng Diyos. Tunay, napakabut ng Diyos, hindi lamang sa comforter, kundi siya po, ito po, ay great doctor na bawat isa.
Tama, Ako po si rapper. Brother Edgar. Rapper. Siya magpapatotoo po sa araw na ito. Nung una po ay talagang nagpaka po sa buhay. Halos kahit ako po ay isang sagradong katoliko. Galing po ako dyan. At lumaki po ako talaga sa pananampalataya ko ngayon. Pero akala ko siguro hindi na rin ako susubukan ng Panginoon. Pero dumating ang panahon na sinubukan ako ng Panginoon. Minsan ginamit ng Panginoon na nagpatunay lamang na iisa lang pala ang Diyos talaga. Na ginamit niya ang Panginoon Jesus. At sa pananampalataya na ito, nakilala ko si Pastor Sam. Halos isang taon niya akong Bible study. Hindi ganun kaagad-agad ako nakumbinsin dahil napakahirap sa dati mong pananampalataya na tatalikuran mo. Basta-basta ang iyong kinagis ng pananampalataya. Pero unti-unti, ginamit ng Panginoon Diyos ang Holy Spirit upang tanggapin ko ang Panginoon Diyos. Sa pagkakataon na iyon, nandiyan ng ating mga kapatid, ang mga kakunesa, mga matatandaan na siyang nagbigay ng suporta sa akin during na may mga problema ako sa buhay. At sa kapalit na yun, unti-unti kong nararamdaman na may mga pagbabago sa buhay ko. Hindi man ganun kabilis, pero mas masaya pala na nararamdaman ko dito sa church na ito, dito sa simbahan na ito. Mararamdaman mo ang tunay na buhay, ang tunay na pagsasama-sama, ang tunay na pagkakapatid, na may mga malasakit sa isa't isa. Yung po ang sa pagpapatuloy na nararamdaman ko, na talagang sinukuyan ko yun. Kaya ang ginawa kong pagsusukli sa Panginoon Diyos ang maglingkod sa Kanya, ang pumasok sa isang organisasyon, yung abuak niya, na isang isang hagdanan nito para sa buhay nito. Sana patuloy lang ako magiging at nagpapasalamat din ako na meron ako sa may bahay na kapatiran din. Pangunawangin sa akin sa kapulitan. Ako po yung dating masayang nagbibigay Siguro, ko lang ng alam ka naman ng Diyos at tingin sa'yo artista. ating Kaya po, thanks God na dito ako, nakabilang ninyo mga kapatid. Isang hamon lang po ang gusto kong mangyari sa inyo, sa iba po dito. Gusto ko po, magkaroon po kayo ng ministeryo, magdilig ko, para maramdaman po ang blessing at patuloy na matatanggap ninyo sa kabila na may mga problema sa buhay ko. Salamat po. Muli po sa pamamagitan mula po muli sa group ng IAP, ang nais magpatotoo kung gaano mabuti ang Diyos sa kanyang buhay. Welcome po natin si Sister Kat Brillantes. Ba't may scratch pa? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ko lang narinig po. A pleasant morning. Gusto ko lang po i-share yung experience ko bago ko mag-member ng church. Sa umpisa ko nung first time ko naka-attend dito ng service. Sa totoo lang, pag-uwi ko ng bahay, tinanong ako ng nanay ko. Anak, kamusta yung pinaluhan mo? Hindi ako nakasalita. Kasi dati po katoliko po ako. Pero sinabi ko sa kanya, natatawa ako kasi sabi ko sa kanya, kulang na lang papaso ako. Kasi ang katoliko ko hindi sanay sa mahabang service gaya ng
nasanay po kami ng limitado lang yung oras. Hindi po, kumbaga, iba po ang routine. Tapos pero alam ko naman po eventually na talagang naramdaman ko po na eventually mapapabilang din po ako rin. Pasensya ko lang. Ayun po, sa umpisa kasi hindi po madali. Baga, hirap po. Napipilitan ka lang. Hindi ka matagal sa service ng ganong katagal po. Pero sa tulong po ng husband ko, ng in-laws ko, at saka hindi naman po ako close-minded. Open-minded po ako tao kaya napadali ko yung pagtanggap ko. Pero wala naman po against yung family ko sa sensitive naman yung po. Miyembro ko dito. Kasi ako naniniwala po ako na parang iisa lang talaga yung Diyos na sinasamba natin. Kaya yun po ang pinakawakan. Kinakabahan po kaya po ako na naiiyak. Pasensya na po. Nung natutuwa po ako naging member ng Church of Christ dahil marami po ako natutunan. Sa pinanggalingan ko po, nagbabasa kami ng Biblia, may mga sermon na mga tinatawag namin pare, pero hindi malaliman. Kumbaga, nung naging Church of Christ ako, marami akong natutunan. So, nung nasabihan ko ako ng bibigay ng testimony, hindi po ako na agad nakakabigay. Pero nung pag-uwi ko sa bahay, hanggang sa last minute, wala akong ibang naiisip na pa-share. Kasi ang iba ko ang pumapasok sa isip ko. Pasensya na po kayo, pero lagi kong nasa isip ko yung tinuguan. Bawal kumain ng tinuguan. Kung ano po yung mga natutunan ko. Ganun. So ngayon po, hindi na ako kumakain doon dahil Church of Christ na po ako. Mas nagbabasa na po ako ng Biblia. Kumbaga, kasi yung pinanggalingan po namin, iba po talaga masasabi ko eh. Maganda yung mga pangalan, pero mas okay na mas natutuwa, mas nagkakaroon ng direksyon yung buhay mo. Mas less mistake. Yung iba kasi ginagawa nila yun dahil hindi nila alam. Hindi sila nakakapagbasa ng Biblia. Kumbaga, unconsciously, they commit mistakes. Pero ngayon, nagpapasalamat ako dahil dinala ko rito. Kumbaga, hindi ako mas nagkakasala. Kumbaga, naiiwasan ko. Tapos, aside pa doon yung great motivation is bukod sa pag-iwas sa mga kasalanan nag-a-apply sa atin yung great salvation. Yung sa kabilang buhay, lahat ng mga ginagawa natin, lahat ng ating mga pinaninindigan, tayong lahat ay maliligtas. Sa ibang tao kasi baliwala lang yung gumawa ka ng mabuti o masama. Pero sa akin, nakikita ko rin sa inyo, motivation nyo rin, great motivation nyo rin yung masave kayo spiritually kahit sa kabilang buhay. Kaya nakikita ko na patuloy kayong nagsiserve sa Panginoon. Yun po, mas nagkaroon ng direksyon ng buhay ko. Mas naiwasan ko na yung mga bawal against dun sa ating banal na Biblia. Wala naman po akong experience na masasabi ko major struggle na katulad ng pagkakasakit, mga sakuna, mga naligaw ng landas kasi yung pamilya ko rin po, kahit hindi ko sila miyembro natin, napanaki ko nila mabuti yung mga anak ko nila kumbaga. Wala po naging talagang pasaway. Doon po ako proud sa parents ko. Tapos, ang ma-share ko lang, siguro gusto ko rin matandaan
lalo na sa mga finances. Kasi yun lang po ang major struggle ko na masasabi ko, kahit na para sa iba hindi ganong issue yun, pero kasi mahirap na akuin ko yung responsibilidad ng iba. Open-hearted, gano'n. Ang major struggle ko lang doon yung goal ko na matapos ko yung dalawang kong kapatid by my own. Kasi hindi mo lahat ng meron willing ko mag-share, magbigay. At to the last centavo, kahit na sinasabi natin kadugo natin. Hindi po ba? Hindi mo lahat ng anak nagiging katuwang natin. Hindi mo lahat ng magulang nagiging nakakapag-provide mo sa kanilang mga magulang. So ako naging ano po ako, kumbaga naging proud po ako naging magulang ako sa mga Nakikita ko dyan. kumbaga napatapos ko sila sa sarili kong sikap bago ako mag-asawa. Na-achieve ko yung goal na yun bago ako mag-asawa kasi ayoko na nag-worry ako na may asawa ko pero iniisip ko pa rin sila. Kumbaga sa goal ko na yun, God has always been good kasi binigyan niya ako ng magandang opportunity, magandang trabaho abroad. Kaya ako nakapag-provide. So kung hindi dahil sa Panginoon, diba? Kung hindi dahil sa kabutihan niya at sa pagsisikap ko, hindi ko makakamit yung goal ko na yun. So, para sa akin, so far yun po ang pinaka-maishashare ko sa inyo. Marami nagpapasalamat din po at walang nagkasakit sa amin, namatay, sana naman wala rin mangyayari sa darating na future. So, yun ang po masasabi ko. Then, nung nakapag-asawa ko ako, yung pagsali ko po dito sa Church of Christ ay kung sa aking kalooban. Hindi ko dahil sa takot ko sa husband ko, hindi ko, kumbaga, by my own will po yun. At saka, nagpapasalamat po ako kasi alam ko na blessing, yung hindi lang pagiging miyembro dito yung blessing ng Panginoon sa akin. Kung hindi yung mamit ko yung husband ko at saka yung in-laws ko na talaga naman wala masabi na all out ang support sa aming mag-asawa sa pagpapalaki namin sa aming anak. Kaya sana sa mga nagsisimula na katulad namin, learn how to say thank you, learn how to appreciate, lalo yung mga tao katulad ko nila. Kasi kung hindi, kung tayo ay like-minded tayo na karapatan nila, tungkulin nila na mag-provide para sa atin. Hindi natin ma-appreciate, hindi tayo magpapasalamat, hindi rin tayo magpapahalaga sa kanila. So, sa madaling ko yung pagkakataon dito para pasalamatan ko yung in-laws ko na very supporting ko sa amin, tsaka yung mga sila po na good example na member ng Church of Christ. Thank you po sa inyo. At above all, thank you po sa Panginoon na kung hindi dahil sa Kanya, wala po po ngayon sa harapan niya na nagsasalita at nagpapatubig sa Kanyang gawa. Praise the Lord. Thank you po ang Panginoon. Lalo siya great Savior, kundi great provider, great teacher ng bawat isa. In the spirit.
Mapapalakpak. Ay, wala. sa kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Welcome po natin si Sister Gladys. Siguro po sa iba dito, pag-hear na rin po ako. Kasi po, part po ako ng praise and worship natin po. Nagpapakanta po kami. Yung first po kasi, na-invite po talaga po ako ng classmate ko po, si Mike po. Noon na po, di pa kami niniwala sa kanya. Kasi po, medyo makulit po kasi siya. Tapos nung yung mga kaklase ko po, napansin nila na parang may nagbago daw kay Mike. Sabi ko, meron ba? Tapos yun po, sinubukan ko po umaten. Nung una po kasi, sa CYF po yun, nagilang po ako sa kanila. Kasi po, nagulat po ako na yung mga kabataan ko pala dito. Since maliliit talaga sila, magkakasama na sila, so bonded na talaga sila. Parang hirap po pumasok sa grupo. Actually po, every Sunday umattend ako, kahit hindi ako na-invite ng iba. Umattend po ako na nila ako sa likod. Tapos may isa po yun, na nilalakitan niya ako every Sunday, tinatapik niya lang ako sa balikan. Na-touch po ako na parang, kasi lalaki po siya, si Gerald po yun actually. Sabi ko, parang wala sa character niya. Kasi nga po, lalaki, parang, normally ko na dapat, mga friends ko yung malapit sa kanan. Hanggang sa, nakausap ko rin ko yung isang yun, si Ate Ivy. Nakapag-share po ako sa family ko. Tapos,